Alright, good day mga lods. Yan, so magkakabit na tayo ngayon ng power pipe. Yan, so ito yung power pipe natin, yung Red Leo power pipe. Universal to mga lods, pwede to sa lahat ng motor. Magkakaiba na lang yan sa tawag dito, elbow. Ayan. Maganda tong pagkakalagay din ng kanyang stainless na plate. Nakikita ko sa ibang Red Leo, half lang yung kanyang stainless plate. Ito, buo na. Dito na lang sa may bracket yung hindi. Walang stainless plate. Yung makinis naman. Yan lang yung hindi ko nagustuhan, yung kanyang weld. So meron din ako ditong big elbow, 51mm mga lods. Ito yung pinagawa ko na may ibang sensor na. Ayan o. Tapos, dito yung aking spring. Meron din ako ditong bracket mga lods. Pwede ko siyang lagyan ng bracket kung sakaling ma-short man siya. Kasi hindi ko pa talaga ito naisusukat kung sakto ba yung sukat niya o hindi. Meron din ako ditong beta gray. Ayan, so maglalagay ako ng gasket sakaling may singaw or para sure, lalagyan ko na lang ng gasket bago ko salpak. Lalagay ako ng gasket dyan bago ko salpak sa head. Tapos dito rin, lalagay ako ng gasket dyan bago ko salpak dito sa 51mm na adapter ng ating power pipe. Alright, ayun, so yan ang for today's video natin. So, bisa na natin, kabit na natin to. Let's go! Stock ECU. Ayan, stock yan. Tanggalin na natin yung stock pipe para malagay na natin tong elbow. So, naglalagay ako nito beta gray para lang sigurado walang singaw. Kahit may gasket yun. Ayan siya mga lods, no? Ayan, no, bitin nga siya. Nakasuksok na, pero bitin. Ayan, so kailangan ko talaga mag-bracket. Hindi ko alam kung kasya tong bracket ko dati. Parang hindi. Kulang pa yung bracket kong maliit dati. Di bale, meron naman akong ano dito. Ayan, may bracket pa ako dito. Pwede ko pang gawan yan. Ayan, sakto dito sa isang butas. Ayan, so ikakabit ko na lang muna to. Nalagyan ko muna ng gasket yung mga yan. Ito, para hindi sumingaw. Ayan mga lods, to. Yung bracket ko dati to. So kaya ito. Ito yung bago kong gawa. Pero paras lang doon sa isa. So ito yung magiging bracket ko dito. Ayan, magiging ganito siya. Para sumakto doon. Kasi kung i-atras ko pa yan at itatapat dito, hindi na abot dun sa aking elbow. Yan, nakasagad na dun sa elbow. Tapos, ganyan lang. Tutornilyo ko muna. Update ko kayo mamaya. Alright, ayan na siya mga lods. So nagawan ko naman ng paraan. Magbabracket ka talaga pag ang elbow mo ay nakasukat dun sa mga stock pipe ng carb. Hindi siya kasya. Konti lang, mga 1.5 inch yung kulang niya. Kung pipilitin mo namang isabit talaga rito, mako-compromise naman yung dugtungan dito. So parang ganito na lang papasok. Or ganyan na lang kanipis yung papasok. Yung ginawa ko, all the way ko na lang to pinasok. Tapos nag-bracket na lang ako dito. Hindi naman kita dito sa harap. Nasa likod yung bracket. Hindi mo mapapansin. Ayan o. Nalagyan ko na rin to ng beta gray gasket maker, kaya no, wala nang singaw yan, may spring na rin. Okay, so ganyan may tsura niya mga lods pag nakakabit. Ayan siya. Yan, so sound test na tayo mga lods. Ito na yung inaantay natin. Gusto ko rin talaga itong may marinig ng personal. Yan, so ilalapag natin yung camera dito. Ayan siya mga lods. Mabase yung tunog, hindi siya makalansing. Yan o. Hindi ko akalain na maganda rin pala tunog na ito. Yan o. Yan. Gasan natin konti. Natin yung ano, yung pugak, kung may pugak ba.
Kasi sabi nila wala daw pugak sa 51mm. Wala nga rin daw huli to sa LTO. Ewan ko lang, depende sa nanguhuli yan. Ewan ko maniwala. Yan natin. Meron pero nakapakahina lang ng pugak mga lods. Mahina lang yung pugak niya. Ayos. Mas maganda pa to kaysa sa Gen 1. Babad natin sa 2.5. Konti lang. Ayos na ayos ng halot siya. Ngayon ko lang ito na-try. Gusto ko talaga masubukan to. Diba? Konti lang yung pugak niya. Meron talaga. Meron. Pero hindi siya kasing lakas ng ibang pipe. Ewan ko lang pagkaraan ng mga ilang araw. Titignan natin to. Mabilis yung tunog niya. Ayos mga lods. Alright, so nilabas natin para may sound check natin na mas maganda dito. Ngayon, so plano ko to, itong kanyang adapter na padugtungan. Hindi yung elbow hindi ko padudugtungan yung elbow kasi sakto yan sa mga pang carb type eh. Ito na lang yung kanyang adapter na lang. So bala ko siyang padugtungan para umabot yung tornilyuhan dito. Kasi pag nakaganyan siya, mas bumababa siya ng konti. Mas maganda kung nakakabit siya mismo dito, mas mataas siya tignan. Mas maganda siguro. Tapos yung clearance naman niya dito, okay lang. Meron siyang 3 to 5 mm clearance niya dun sa aking caliper. So goods naman siya. Hindi siya sumasabit dun sa caliper mismo. Yan. So, sa tunog nga, sabi ko nga, ano siya, ma-bass. Hindi siya ganun kaingay mga lods. Yan, try natin ulit. Yan. Yan siya. Birahin natin ng medyo malakas. Ganun kaingay kagaya ng mga ibang pipe. Para sa akin sakto lang eh. Kung maririnig mo sa personal, hindi siya ganun kaingay. Ayan. Ayan, so sa mga magtatanong na naman kung pasado po ba to sa LTO, mga boss, hindi po ako taga LTO. Pabalitaan ko na lang po kayo kung mahuhuli man po ako o hindi. Joke lang mga lods. Hindi ko po kabisado mga lods kasi based dun sa mga seller nito, ang sinasabi nila pasado daw sa LTO. Huwag po tayong maniniwala doon kasi wala naman silang hawak na certification na galing sa LTO na pasado tong produkto na to. Gusto ko lang din talagang masubukan to. At yun nga, okay naman sa akin. Hindi ko to pinopromote, para sa akin lang, personal experience lang. Maganda yung response ng motor ko dito. Depende siguro sa unit. Kung ang tinatanong nyo yung pugak, napakaliit ng pugak nito mga lods. Hindi ko lang alam sa mga susunod na araw kasi wala akong masyadong nararamdaman. Napakahina lang talaga. Parang na-compensate siguro ng aking naka 36mm throttle body kasi ako, naka 10 holes injector, naka UMA ignition coil, ano siya, tapos naka UMA spark plug ako. Hindi ko lang alam. Pero marami din nakapag-test na ito na na stock, all stock. Wala naman daw silang nararamdaman gaanong pugak. Okay lang naman daw. Same din sa akin. Ngayon ko napatunayan ko naman na okay naman talaga siya. Mas gugustuhin ko pa to kaysa yung sa Gen 1. Promise. Ayun, so hanggang dito na lang tong video na to mga lods, no. Trinay ko lang tong na to, power pipe na to. Sa maraming nagtatanong dyan kung pasado to sa LTO, inuulit ko po, hindi ko alam. Huwag na huwag po kayong maniniwala sa mga nagsasabing pasado sa LTO hanggat wala silang pinapakitang certification na galing sa LTO. Kung naiparehistro man nila to, good kung ganun mga lods. Ngayon, susubukan ko rin tong iparehistro kung papasa ba talaga siya.
Kasi full system naman to mga lods hindi siya modified. Kasi kung modified, stock pipe nagpalit ng elbow or stock pipe nagpakalkal, ganon. Basta ginalaw yung stock pipe, yun modified yun. Alright, check natin ulit. Walk test. Diba? Walang ganong tagatak dyan sa 2K to 3K RPM. Tignan nyo maigi. Babad ko sa 2.5. Ayun o. Umaangat kasi talaga siya agad sa 3K. Hindi bumababad sa 2.5 kasi nga. Ayan, babad natin. Diba? Walang daya yan mga lods. Mahina lang talaga. Hindi ko sinasabing perfect yung ano niya, yung reading niya, pero napakahina ng pugap niya. Para sa akin pugap pa rin yan eh, may delay ng konti. Pero napakahina lang talaga. Ayun, hindi ko na-advertise tong ano na to. Personal experience ko to mga lods. Ayun, so ride set sa lahat. So hanggang sa muli mga lods, test ride ko naman to. So peace!